Minsan naiisip ko na niloko tayo ng modernong mundo para paniwalaan na tayo ang mga maswerteng tao. May heating tayo, YouTube, at ang himala ng pag-order ng pagkain kahit 3:00 ng madaling araw nang hindi umaalis sa sofa. Pero ganito yan. Yung mga unang tao, yung mga hunter-gatherer na gumagala sa mundo libu-libong taon na ang nakalipas, baka sila pa nga yung may pinakaayos na buhay sa kasaysayan ng tao. At bago ka mag-eye roll at isipin, napapapurihan ko lang yung pagtulog sa lupa at paghabol sa mga tigre ng walang sapin sa paa. Samahan mo muna ako. Tara, maglakad tayo ng dahan-dahan pabalik sa nakaraan kung saan malinis ang hangin, tahimik ang gabi, at walang naipit sa traffic dahil may nagte-text sa pula ng ilaw. Ngayong gabi, bago tayo pumasok sa kumikindat na ilaw ng prehistorya, hihingi muna ako ng konting tulong sa'yo. Kung nakikinig ka ngayon, sana mag-subscribe ka sa channel para hindi mo mapalampas ang mga susunod nating paglalakbay. At habang nandito ka, kwento mo naman sa comments kung saan ka nakikinig at anong oras na para sa'yo. Lagi akong naaaliw isipin na may mga taong nakikinig sa kwentong ito sa iba't ibang sulok ng mundo. May isang tao na nasa tahimik na kwarto bago matulog, may isa naman na nakaupo sa mahabang biyahe sa tren o baka ikaw pa, nakabalot sa kumot, handang magpaalpas sa mga alaala ng nakaraan. Isipin mo sandali kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay na walang pader. Walang pintong pinipritohan, walang ingay ng tumitibok na telepono, walang katapusang notifications na humahatak ng atensyon mo sa lahat ng direksyon. Sa halip, isipin ang isang yungib o silungan na gawa sa mga sanga at balat. Isang naglalagablab na apoy sa gitna at ang init ng mga taong mahal mo na nakapaligid sa'yo. Ganito ang buhay ng mga unang tao sa kuweba. Hindi dahil uso o dahil may nabasa silang self-help na libro tungkol sa lakas ng pagkakaisa, kundi dahil kinakailangan talaga para mabuhay. Kung hindi ka kumapit sa pamilya mo, kung hindi kayo nagbabahagi, nagbabantay at nag-aalaga sa isa't isa, hindi ka basta-basta nakakaligtas. Kaya bawat bata lumalaki, hindi lang kasama ang nanay at tatay, kundi pati mga tito, tita, pinsan, at iba pa. Mga lolo't lola, magkakaugnay sa iisang ritmo ng buhay. Isipin mo na bata ka sa ganong mundo. Hindi ka kailanman mararamdaman na nag-iisa tulad ng minsang nararanasan ng mga batang ngayon na nakatago lang sa likod ng pinto ng kwarto. Sa halip, lulubog ka sa tulog gabi-gabi habang naririnig mo ang pantay na hininga ng mga taong pinakamamahal mo. Napapansin ng mga antropologo na nagsasaliksik sa mga hunter-gatherer na lipunan ngayon na ang pagiging magulang ay isang gawaing panggrupo. Siguradong ganito rin ang ginagawa ng mga unang tao sa kuweba. Kung pagod o may sakit ang isang ina, may iba pang tutulong. Ang babae sa grupo ay maaaring nagpapasuso ng kanyang anak. Hindi lang mga ama ang gumaganap bilang tagapagtustos tulad ng sa mga huling lipunang bukid. Nanghuli sila, oo, pero nagkukwento rin, nagtuturo ng mga kasanayan, at nagbabantay sa mga bata tulad ng ginagawa ng mga ina. Sa katunayan, para sa mga batang maliit, bawat matanda ay parang magulang, bawat mas matandang bata ay parang kapatid, at bawat sanggol ay parang kayamanang pinagsasaluhan ng buong kampo. Isipin mo yan, wala talagang konsepto ng pagiging pabigat, wala ring pakiramdam na ang isang bata ay pag-aari o responsibilidad lang ng iba. Problema, ikaw ang anak ng lahat at kapag dumating ang panahon mo, ikaw din ang nag-aalaga sa lahat. Kaya nagkakaroon ng bond na halos di na natin maintindihan ngayon, lalo na't pati mga magkakapatid, parang mga kasama lang sa bahay, hindi yung magkasamang lumalaban sa buhay. Hindi madali ang buhay noon. Siyempre, sobrang taglamig minsan, hindi palaging siguradong may makakain, at ang mga ligaw na hayop, hindi sila yung tipo na gusto mong yakapin. Pero dahil doon, lalo pang pinapahalagahan ng mga pamilya noong unang panahon ang meron sila. Hindi lang basta pagkain ng ulam, ito ang buhay, nang may mga ngaso na bumalik na may dala. Kapag may karne o maraming ani ng berries, ang pagkain ay naging sandali ng pasasalamat at selebrasyon. Sa paligid ng apoy, lahat ay kumakain mula sa iisang palayok o inihaw na buto. Walang pumipili kung kakainin ba nila ang gulay o hindi. Ang pagkain mismo
ay isang pahayag. Nakalampas kami sa isa pang araw ng magkakasama. At kapag busog na ang tiyan at ligtas na ang gabi, nagkukwentuhan ng pamilya, hindi lang para palipas oras, kundi para magturo, magbigay aliw, at iuwi ang kanilang kasaysayan sa alaala. Ganyan, nabubuhay ang kaalaman. Noong wala pang libro, walang screen, walang notes na nakadikit sa ref. Bawat apoy ay parang silid-aralan. Bawat gabi, pagkakataon para alalahanin kung sino sila. Minsan nakakalimutan natin kung gaano karaming tawanan ang pumuno sa mga kuweba at kampo noon. Ipinapakita ng mga ebidensyang arkeolohikal ang pagkasira ng mga ngipin dati na parang kinakagat ang mga balat at gamit. Pero ipinapakita rin nito ang isa pang bagay. Mga ngipin na nagsuot dahil sa mga ngiti at tawanan. Kasi yung mga taong madalas ngumiti, naiiba ang bakas na naiwan nila. At alam natin na may humor sa bawat kultura ng tao ngayon, kahit gaano pa kahirap ang paligid. Sa tingin mo ba, iba talaga ang mga taong kuweba noon? Isipin mo yung batang nadadapa habang ginagaya ang lakad ng tatay niya, tapos lahat ng tao sa kampo natawa. Isipin mo rin yung isang nag-e-exaggerate ng kwento sa pangangaso, pinapalaki at pinakikilabot pa yung mga hayop, tapos ang grupo natawa habang ang mga apoy sa paligid ay nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukha. Ang humor, hindi lang ito pang-aliw, isa itong paraan para makaligtas. Nakakatulong itong magpababa ng tensyon. Takot, nagpapalakas ng samahan, at pinapainit kahit papaano ang malamig na gabi. Kaya kapag pinag-uusapan natin na ang mga pamilya ng mga sinaunang tao ang may pinakamagandang buhay sa kasaysayan, hindi dahil may mga luho o ginhawa sila tulad ng meron tayo ngayon. Kasi ang kahulugan nila ng kaligayahan ay sobrang kapit sa isa't isa. Ang makaligtas ay ang magkasama, at ang magkasama ay ang tunay na mabuhay. Wala nang kailangang paalalahanan para mas maglaan ng oras sa mga anak o unahin ang pamilya. Hindi lang prioridad ang pamilya, siya lang ang totoong buhay. Ang apoy ay pumitik-pitik, umiikot ang mga kwento, natututo ang mga bata sa panunood at pumapalibot sa kanila ang gabi na parang kumot na nagpoprotekta. At habang mas lumalalim tayo sa kanilang mundo, makikita natin na sa maraming paraan, unti-unti na tayong lumalayo sa isang bagay na hawak nila ng buong tiwala. Kapag lumapit tayo ng kaunti sa kanilang buhay, mapapansin natin kung gaano kahalaga ang simpleng takbo ng isang araw sa pagbuo ng pagkakabuklod ng mga pamilya ng mga unang tao. Ang umaga ay hindi tungkol sa alarm clock o pag-commute. Tungkol ito sa pagsikat ng araw na sumisilip sa kanilang tirahan, tungkol sa dahan-dahang gumagalaw ang mga katawan habang unti-unting nawawala ang init sa mga balahibo at balat na kanilang ginamit pang tulog. Madalas sabay-sabay nagigising ang mga pamilya, maririnig ang mga batang gumagalaw, at ang pagkrakel ng apoy na kahapon ay nagiging naglalagablab na uling. Yumuyuko ang mga matatanda, pinapawi ang ginaw, at kahit walang salitang binibitawan, nagsisimula na ang mahinahong galaw ng kampo para sa pang-araw-araw na pamumuhay. May isang nag-aapoy muli ng apoy. May isa namang sumusuri sa mga gamit na naiwan sa gabi. May iba pang nangongolekta ng tuyong damo para pangpasindi. At ang mga bata, yung mga puno ng kuryosidad at enerhiya, ay sumusunod, natututo habang nagsasabay. Kopyahan, palaging bantay sarado ng maraming mata. Hindi ito lipunang sinasabi sa mga bata na maghintay muna hanggang tumanda bago sumabak sa buhay. Sumasali sila mula pa sa simula. Isipin mo na maliit ka pa lang pero malaya kang maglakad-lakad. Sapat lang na makakita ng mga bato o sanga. Pero alam mo rin na may lola o nakatatandang pinsan na nakabantay sa likod mo. Hindi marupok ang pakiramdam ng seguridad na iyon. Nakasalalay ito sa kanilang pamumuhay. Sinasabi ng mga ebidensyang arkeolohikal na mas madalas naglalaro ang mga batang mangangaso at tagapangolekta. Mas malaya kaysa karamihan sa mga batang ngayon, pero bihirang mapahamak talaga.
Bakit? Kasi hindi naghihiwalay ang mga matatanda at mga nakakatandang kapatid sa mga pribadong lugar. Palaging nandyan ang lahat, kahit busy. Imagine mo yung mga bata na nagtatakbuhan sa damuhan, nagtatawanan, habang malapit lang sila, may mga matatanda na nag-aalis ng balat ng hayop o nagpapatalas ng mga bato na gamit. Magkasabay ang trabaho at laro sa iisang lugar. Hindi kailangan ng yaya dahil ang pamilya mismo ang nagbabantay. Ang pagkain, naging paraan din ng pagtuturo. Bago pa man magkaroon ng agrikultura, ang pagkain ay hindi mahulaan at dahil dito, bawat kagat ay naging mas espesyal. Magkakasama ang mga pamilya para matutunan kung anong mga halaman ang ligtas kainin, anong mga ugat ang pwedeng gamitin panggaling, at paano lutuin ang matitigas na karne para walang masayang kahit kaunti. Kapag pinag-aaralan ng mga arkeologo ang mga apoy na iniwan ng ating mga ninuno, madalas silang makakita hindi lang ng mga buto, kundi mga butong pinilas para makuha ang utak. Iyan ang tanda ng pamilya na talagang marunong mag-survive hanggang sa pinakamaliit na detalye. At lumaki ang mga bata na pinapanood ito. Nakita nila ang mga matatanda na nag-aalis, karne, mula sa mga buto. Nakita nila ang mga ina na nagtuturo kung paano durugin ang mga buto at natutunan nila ang kaalaman hindi sa mga leksyon, kundi mula sa mismong buhay. Bawat pagkain ng pamilya ay bahagi ng pag-survive, bahagi ng pagtuturo, at bahagi ng bonding. Isang tuloy-tuloy na kwento ng kaalaman na ipinapasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Maiisip din natin kung paano nagiging gabi ang mga sandali. Pagkatapos ng trabaho sa araw, nagtitipon ulit ang pamilya sa paligid ng apoy, ang sentro ng kanilang buhay. Hindi lang para sa init o pagluluto ang apoy. Para rin ito sa proteksyon, liwanag, at pagkukuwento. May ilan, sabi ng mga mananaliksik, parang umusbong ang wika mismo sa paligid ng mga apoy noon. Nang nagsimulang lagyan ng tunog ng ating mga ninuno ang mga alaala at magkwento ng mga bagay na may kahulugan at pagkakakilanlan, nasa gitna ng lahat yung pamilya, yung mga magulang na nagsasabi sa mga bata tungkol sa pangangaso, mga lolo't lola na nagbabalik tanaw sa mga taglamig noon, mga magkakapatid na nagpapakulit sa kani-kanilang maliliit na kwento. Hindi ito mga kwentong naisulat o naipasa sa mga media. Buhay ito sa mga tinig, mukha at kilos. At dahil sobrang lapit ng buhay pamilya noon, hindi lang sila basta nakikinig ng kwento. Naaalala nila yung mga karanasan na pinagsaluhan nila, lumalalim ang samahan sa bawat balik kwento. Pero siguro ang pinaka-interesting sa mga pamilya ng kuweba ay yung halos walang pagitan ang mga henerasyon. Sa modernong buhay, madalas naghihiwalay tayo. Nakaisa ang mga lolo't lola sa isang bahay, magulang sa iba, mga bata sa iba pa. Pero sa mga sinaunang tirahan, magkatabi ang mga henerasyon sa pagtulog. Maiisip mo yung matanda na nakahiga malapit sa init ng apoy, yung bata na nakayakap sa nanay niya, yung tatay naman, nakapahinga malapit sa pintuan para bantayan ang mga pumasok. Pinagsama ang hininga ng lahat, pinagsama ang init ng lahat. Matagal nang napapansin ng mga antropologo na ang pagtulog ng magkakasama ay hindi lang nagbibigay ng ginhawa, kundi pati na rin ng tibay. Mas mahimbing ang tulog ng mga bata, mas ligtas ang pakiramdam ng mga matatanda, at kahit ang sakit ay nagiging paraan para matutunan kung paano alagaan ang may sakit. Hindi nagkakahiwa-hiwalay ang mga pamilya. Talagang pinagdugtong-dugtong sila sa pamamagitan ng haplos gabi-gabi. Kapag tiningnan mo ito at ikinumpara sa kung paano tayo nabubuhay ngayon, parang nakakatawa nga. Mga pamilya ng mga unang tao, yung mga walang kuryente, gamot, o kahit maayos na bubong, baka mas nakakaramdam ng seguridad sa kanilang samahan kaysa sa nararamdaman natin ngayon. Hindi nila kailangan pa ng paalala para maglaan ng oras sa pamilya kasi ang pamilya mismo ang oras. Ito ang ritmo ng bawat oras, bawat araw, bawat panahon. Mahirap ang buhay nila, oo, pero dahil sa hirap, hindi maiwasan ang pagiging malapit sa isa't isa.
At sa pagiging malapit na yon, may uri ng kaligayahan na hirap gayahin ng modernong buhay. Halos gusto mo nang sabihin na siguro, baka nga, ang pinakamagandang buhay ay nandun lang. Hindi sa ginhawa o yaman, kundi sa mainit na apoy, sama-samang pagkain, at tawanan ng mga taong hindi mo maisip na mabubuhay ka nang wala sila. Kapag naiisip natin ang mga pamilya ng unang tao, madalas nating iniisip ng masyadong simple. Yung mga lalaki na tumatakbo na may hawak na sibat, mga babae na laging nakayuko sa tabi ng apoy, at mga bata na tahimik na nakaupo sa likod. Pero ang totoong buhay, gaya ng dati, ay mas komplikado kaysa mga lumang imaheng nasa isip natin. May kanya-kanyang papel ang bawat miyembro ng pamilya, oo, pero nagkakasalubong at nagbabago-bago ang mga papel na yun depende sa sitwasyon, ayon sa pangangailangan ng araw-araw. Hindi pinapayagan ng survival ang pride o pagiging matigas ang ulo, kailangan ng pagiging flexible. Kung kailangang mangalap ng pagkain, lahat na kayang maglakad ay tumutulong. Kung kailangang kuskusin ang balat, wala nang pakialam kung sino ang gagawa. At kapag may batang umiiyak sa gabi, may isang tao, ama, ina, lola, kuya o ate, na magpapakalma sa kanya. Ang pamilya ay hindi lang tungkol sa paghahati-hati ng gawain, kundi tungkol sa pagtiyak na walang naiiwan. Isa sa mga pinakainteresanteng natutunan namin mula sa pag-aaral ay, sa mga modernong hunter-gatherer na lipunan, kadalasan ang mga babae ang nagbibigay ng malaking bahagi ng calories na kinakain ng pamilya, habang nanghuhuli naman ang mga lalaki na may kasamang dangal at thrill ng panganib. Ang mga babae at mga bata ang nangongolekta ng mga halaman, ugat at mani, mga bagay na mas tiyak na nagpapakain sa pamilya kumpara sa paminsang-paminsang panghuhuli. Ibig sabihin, ang pag-survive ng pamilya ay hindi nakasalalay sa isang bayani na tagapagbigay, kundi sa tuloy-tuloy na ambag ng marami. Kasama na rin ang mga bata dito. Sa edad na 4 o 5, kaya na nilang kumalap gamit ang maliliit nilang mga kamay, mga berries, nagdadala ng mga patpat o ginagaya ang paggamit ng mga gamit. Maaga nang dumating ang pakiramdam ng responsibilidad, pero hindi ito tinitingnan bilang malupit. Nakakapagpalakas ito. Hindi lang basta naghihintay ang mga bata na tumanda. Kasali na sila sa habi ng pagkakatuwid buhay, nagdadagdag na ng mga hibla sa buhay pamilya. May kakaiba at espesyal na lugar ang mga matatanda. Sa mga modernong lipunan, madalas na itataboy sa gilid ang mga matatanda dahil sa edad. Pero sa mga pamilya ng mga unang tao, ang karunungan ng mga lolo't lola ang maaaring magpabago mula sa pag-usbong hanggang sa gutom. Isang matanda. Hindi na sila tumatakbo pagkatapos ng laro, pero naaalala nila kung aling mga ugat ang nagpapagaling ng lagnat, kung aling mga halaman ang nakakalason sa mga mangangaso, at kung paano basahin ang mga maliliit na palatandaan ng panahon. Ang kanilang alaala ang naging encyclopedia ng pamilya at lampas pa sa simpleng pag-survive. Ang mga matatanda ang nagbibigay ng katatagan. Sila ang mga tagapagkwento, ang mga nagdadala ng mga mito at tradisyon, ang mga nilalapitan ng mga bata tuwing humahagulgol ang hangin sa labas. Ang pagiging matanda sa isang pamilya ng mga unang tao ay hindi ibig sabihin na wala ka ng halaga. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng palitan. Siyempre, ang mga lalaki ang mga ngaso, pero hindi sa nag-iisa at malungkot na paraan na ginagawa natin. Minsan naiisip ko, ang pangangaso dati ay sama-samang ginagawa at yung mga huli ay pinagsasaluhan din. Puwedeng may dalang karne ang tatay, pero hindi niya ito itinatago para lang sa pamilya nila. Pinaghahati-hatian nila sa buong grupo at kapag may nagbalik na matagumpay, lahat ay natutulungan din. Ang ganitong kultura ng pagbabahagi ang nagpapalalim ng ugnayan ng pamilya. Hindi lang nagbibigay ang mga tatay, nagtuturo din sila. Isipin mo yung batang lalaki na sumusunod sa tatay niya. Hindi pa kaya na maghagis ng sibat ng malakas,
pero nilalapatan na niya ng pansin ang bawat galaw, bawat teknik, bawat bulong ng pagtuturo. Payo. Natuto rin ang mga anak na babae. Maraming ebidensya ang nagsasabing ng huli ang mga babae kasama ang mga lalaki kapag kinakailangan. Hindi mahigpit na hirarkiya ng kapangyarihan ang pamilya. Ito ay isang buhay na ugnayan, flexible, madaling umangkop, at pinagsama ng pangangailangan, pati na rin ng pagmamahal. Sulit isipin kung paano hinubog ng pagkakapantay-pantay at responsibilidad na ito ang emosyonal na koneksyon sa loob ng pamilya. Hindi lang tinitingnan ng anak ang kanilang mga magulang bilang mga autoridad, kundi bilang mga kapwa na kaligtas, mga huwaran na nagpapakita na ang trabaho ng lahat ay mahalaga. Mahalaga yan. Hindi tahimik na dinadala ng mga magulang ang mga pasanin nila. Ibinabahagi nila ito ng lantaran sa harap ng mga anak. Dahil dito, nabubuo ang ugnayan na hindi dahil sa takot, kundi sa respeto at paggaya. At dahil may malinaw na papel ang bawat miyembro ng pamilya, walang nadarama na parang wala silang halaga. Nakikita mo ang iyong halaga sa init ng apoy, sa tawanan ng magkakapatid, sa busog na tiyan tuwing gabi. Ang pakiramdam ng pagiging kabilang ay palagi, bahagi ng araw-araw na buhay. Madalas nating tanungin ngayon, paano ba magiging mas matatag ang mga pamilya? Paano ba gawing kasama ang mga bata o hindi ma-isolate ang mga magulang? Ang mga sinaunang pamilya noon, hindi na nila kailangang magtanong tungkol sa pagiging kabilang nila sa buhay araw-araw. Maluwag ang pagkakahati ng trabaho ng lalaki at babae, ng bata at matanda, ng magulang at anak. Nakadepende ito sa panahon, klima, pagkain, at sa kasalukuyang sitwasyon. Siguro yun nga ang sikreto. Hindi nila pinipilit na maging striktong sistema ang buhay pamilya. Hayaang dumaloy ito tulad ng ilog, nagbabago ng hugis, pero laging pinagsasama-sama ang lahat sa mundong puno ng kawalang katiyakan. Ang pinakakatiyak nila ay ito. Kahit ano pa ang mangyari, walang haharapin ng mag-isa. Pag naiisip natin ang pagkabata, karamihan sa atin ay naiisip ang mga silid-aralan, mga laruan na nakakalat sa sala, o siguro mga palaruan na may makukulay na swings. Pero para sa mga pamilya, noong panahon ng mga unang tao, ibang-iba ang itsura ng pagkabata. Pero sa ilang paraan, baka mas kasiya siya pa nga iyon. Hindi lang limitado sa 4 na sulok o oras ang pag-aaral. Nasa lahat ng dako ito, kasama sa bawat sandali ng araw. Mula nang makalakad ang bata, nalubog na siya sa mundong palaging tinuruan silang paano mabuhay. Bawat patpat naging gamit sa pagsasanay. Bawat laro ng habulan, aral sa liksi. Bawat tanong sinagot sa pamamagitan ng pagpapakita, hindi galing sa libro. Hindi lang sila basta nanonood ng buhay ng mga matatanda. Mga katulong sila sa sining ng pag-survive. Yung mga arkeologo na nag-aaral ng mga sinaunang lipunan, nakakita ng maliliit na bato na porma para sa maliliit na kamay. Hindi ito mga laruan gaya ng ngayon, kundi mga gamit sa pagsasanay. Isipin mo yung tatay na nagsisipang himas ng flint, yung ritmo ng pag-click, bato sa bato. Habang nasa tabi niya, ginagaya ng kanyang batang anak na babae ang galaw gamit ang sarili niyang bato. Siguro hindi sapat na matalim ang gamit niya para makapasok sa balat, pero sapat na ito para matutunan niyang hawakan ang bato nang hindi napuputol ang mga daliri. Ganito ang pagkatuto sa pamamagitan ng paggawa, ang pinakanatural na paraan ng edukasyon. At hindi tulad ngayon, kung saan minsan nahihirapan ang mga bata na makita ang saysay ng kanilang pinag-aaralan. Bawat aralin ay may agarang gamit. Matutong maghabi ng damo para makagawa ng banig na magpapanatili sa iyo ng init. Matutong magtapon ng patpat. Diretso ka at isang hakbang ka ng mas malapit para mapakain ang pamilya. Mahalaga rin ang laro. Alam ng mga modernong siyentipiko na pinag-aaralan ng laro ng mga bata na hindi lang ito basta saya. Pagsasanay ito para sa buhay. Ang mga batang kuweba noon ay tumatakbo, nadadapa, humahabol, at nagbubuno, nagpapalakas
at nagpapahusay ng koordinasyon habang natututo rin ng mga alituntunin sa pakikisalamuha. Ang laro ng paandar ay parang pag-arte ng panghuhuli, kung saan ang isang bata ang biktima at ang iba ay mga mangangaso, habang ang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa kampo. Hindi mga kalokohan ang mga larong ito, pagsasanay ito para mabuhay. At ang mas mahalaga, nakabuo sila ng matibay na samahan sa pagitan ng magkakapatid at mga pinsan. Mga samahang tatagal hanggang sa pagtanda, kung kailan ang pagtutulungan ay kasing halaga ng buhay o kamatayan. Kahit ang biruan at pang-aasar ay paraan ng pagkatuto, pagsubok ng mga hangganan, pagpapatalas ng isip at pagtuklas kung paano harapin ang mga emosyon. Hindi malayo o malamya ang mga nanay at tatay. Palagi silang kasama sa prosesong ito ng pagkatuto. Maaaring gabayan ng nanay ang kamay ng bata habang nagbubuo ng lubid mula sa mga damo, habang bumulong ng mga salita ng paghihikayat. Ang tatay naman ay maaaring yumuko para ipakita sa bata kung paano maghabol ng bakas, mga yapak sa lupa, na nagtuturo sa pinakahinang yumukong damo o banayad na marka ng paa ng hayop. Kasama rin ang mga lolo't lola sa pagtuturo ng pasensya, pagkukuwento, at mga ritual. Ang pagsasanib ng aktibong pagtuturo at mahinahong pagmamasid ay nagbigay sa mga bata ng pakiramdam na mahalaga sila, na ang kanilang pagkatuto ay hindi pasanin kundi natural na bahagi ng buhay pamilya. Hindi ito leksyon na nagsisimula at nagtatapos sa isang takdang oras. Ito ang hangin na kanilang nilalanghap, ang ritmo ng kanilang pagkatao. Isa sa mga pinakakapansin-pansing pagkakaiba ay kung gaano kaliit may isolasyon noon. Ngayon, madalas na hinahati ang mga bata ayon sa edad sa paaralan o mga aktibidad. Sa mga pamilya ng mga unang tao, magkakasama ang iba't ibang henerasyon sa pagkatuto. Ang 5 taong gulang ay pwedeng maglaro sa tabi ng 10 taong gulang na kaya nang tumulong sa mga matatanda, habang ang toddler ay nakakapit sa balakang ng nakatatandang kapatid. Dahil sa ganitong halo, laging may mga modelo ang mga nakababatang bata at laging may inaalagaan ang mga nakatatandang bata. Dahil dito, maagang natutong maging responsable ang mga bata, pero hindi sa paraang malungkot. Nagkaroon sila ng kumpiyansa. Lumaki ang mga bata na may alam. Sila ay may kakayahan at siguro ang mas mahalaga, alam nilang kailangan sila. Siyempre, hindi lahat ng araw ay walang problema. Palaging nandyan ang panganib. Kapag ang bata ay napalayo ng sobra, pwedeng may mga mandaragit, lasong halaman o masamang panahon na dumating. Pero kaya ganito ang paraan ng pagtuturo ay dahil kailangang-kailangan ang mga aral na ito para makaligtas. Hindi ito opsyonal. Ito ang pundasyon mismo ng pagmamahal. Ang pagturo sa iyong anak ay para mapanatili silang buhay. At kahit na medyo matindi pakinggan, nagbibigay ito ng malaking kapanatagan. Kasi palaging naririnig ng bawat bata ang mensahe. Gusto ka namin. Nasa tabi namin ng ligtas. Walang mas matibay na aral na maaaring dalhin ng isang bata hanggang sa pagtanda, kundi ang pakiramdam na sila ay kabilang at handang gawin ng pamilya ang lahat para panatilihin sila. Kaya, sa isang paraan, maaaring naging pinakamakabuluhan ang pagkabata ng mga batang kuweba sa kasaysayan. Hindi sila naupo sa mga mesa, pero mas mabilis silang natuto kaysa sa inaasahan ng marami sa atin. Hindi sila naglaro ng plastic na mga laruan, pero ang kanilang mga laro ay may bigat ng pag-survive. Hindi sila lumaki ng mag-isa sa magkakahiwalay na kwarto, kundi sa mainit na pagkakadikit-dikit ng magkakapatid, pinsan, magulang, at lolo't lola. At paggabi, kapag nagkukumpol sila malapit sa apoy, hindi lang sila basta natutulog. Dala nila sa panaginip ang tunog ng tawa, mga kwento, at mga aral na magpapatibay sa kanila hanggang pagtanda. Kung ang pagkabata ay tungkol sa paghubog ng kung sino tayo, baka nga ang mga sinaunang bata na lumaki sa ganitong lapit
ay naging ilan sa mga pinakatatag at pinakakonektadong tao na kilala ng ating lahi. Kapag tinitingnan natin ang mga buto, gamit, at mga pinta sa kuweba, madali lang isipin ang mga pamilyang kuweba bilang walang iba kundi mga makina ng pag-survive na puro pangangaso, pangangalap, at pagtitiis sa matitinding taglamig ang iniisip. Pero ang totoo, nararamdaman nila lahat ng nararamdaman natin. Pag-ibig, pagkawala, saya, pride, selos, lahat ng yan ay naroon sa kanilang mga tirahan, kasing tibay ng liwanag ng apoy. At sa maraming paraan, mas maliwanag pa siguro ang apoy ng kanilang damdamin dahil bawat sandali ay napakadelikado. Kapag araw-araw kang humaharap sa buhay at kamatayan, mas tumitindi ang mga ugnayan ninyo. Isipin mo yung ginhawa kapag nakikita mong nakabalik ang mga ngaso pagkatapos ng ilang araw na pagkawala o yung sakit kapag may hindi na bumalik. Hindi na papawi ng abala o pagkabisi ang damdamin. Sila ay totoo, walang filter, at malalim ang pagkakaintindihan. Ang pagmamahal para sa kanila ay hindi lang konsepto. Ito ay para sa kaligtasan. Ito ay haplos. Ito ay presensya. Ipinapakita ng mga pamilya ang pagmamahal sa maliliit, pero makapangyarihang paraan. Isang ina na tinatanggal ang abo sa pisngi ng anak. Isang ama na naglalagay ng protektibong kamay sa balikat. Isang kapatid na naghahati ng huling kagat ng pagkain. Ipinapakita ng mga natuklasan sa arkeolohiya na kahit ang mga Neanderthal ay nag-aalaga sa kanilang mga may sakit at matatanda kahit hindi na sila gaanong magamit. Hindi iyan malamig. Kahusayan. Iyan ang pagmamahal na ginagawa. Pinili nilang alagaan ang isa't isa kahit kakaunti lang ang resources dahil mas mahalaga ang ugnayan kaysa sa bilang. At hindi ba't iyan ang tunay na ibig sabihin ng pamilya? May lugar din ang kasiyahan na nakahabi sa takbo ng araw. Isipin mo ang matagumpay na paghuli na sinundan ng tawanan, sayawan, o sabayang palakpak sa paligid ng apoy. Naniniwala ang mga antropologo na ginamit ng mga sinaunang tao ang musika, palakpak, simpleng tambol o buto na plauta para ipagdiwang at palakasin ang kanilang samahan. Hindi lang tahimik na nakaupo ang mga pamilya kapag sila ay ligtas. Malaya silang nagpakita ng saya ng magkakasama. Sumasayaw ang mga bata sa liwanag ng apoy. Sumali ang mga magulang at sandali lang nawala ang takot. Delikado pa rin ang mundo, pero magkasama sila at sapat na iyon para magbigay ng saya. Ang mga sandaling iyon ang naging pundasyon ng mga alaala, ang mga bagay na nagdala ng lakas sa mga pamilya kapag dumating ang susunod na bagyo. Malalim ang aral ng pagdadalamhati. Ipinapakita ng mga lugar ng libingan na kahit noong Paleolitiko pa, pinapahalagahan na ng mga pamilya kung paano nila iginagalang ang kanilang mga yumao. May mga bulaklak na natagpuan sa paligid. Ang mga libing ng Neanderthal nagpapakita ng lambing na hindi natin inaasahan. Kapag may mahal sa buhay na namatay, hindi lang nila basta iniwan. Nagdadalamhati sila. Naalala nila, pinapahalagahan nila ang pagkawala. Para sa batang lumaki sa ganitong pamilya, hindi tinatago ang kalungkutan. Sama-sama nila itong nararamdaman. Isang paalala na kahit kamatayan ay hindi kayang sirain ang pagkakabuklod. At siguro sa mga sandaling iyon, mas lalo pang nagiging malapit ang pamilya, nagkakaroon ng ginhawa sa isa't isa habang unti-unting humuhupa ang apoy at napupuno ng mga kwento tungkol sa yumao ang katahimikan. Mula rito, nabubuo ang mga ritual, mga damdamin, maliit na paulit-ulit na gawain na naging tradisyon ang mga pakiramdam. Isang kilos bago mangaso, isang awit na inaawit sa gabi, isang ukit sa dingding ng kuweba. Hindi ito basta-basta na pagpapahayag, kundi mga alingaw-ngaw ng pamilya. Pinatatatag nila ang pagkakakilanlan sa bawat henerasyon. Ang batang nakakakita sa kanilang mga lolo't lola na gumagawa ng ritual ay balang araw gagawin din ito para sa kanilang mga anak. Dinadala hindi lang ang mga kasanayan sa pag-survive, kundi pati ang emosyonal na alaala. Ang pamilya
ay hindi lang tungkol sa pagsalo ng pagkain at tirahan. Ito ay tungkol sa pagbabahagi ng kahulugan at sa mundong walang sulat. Sa mga tala, ang mga ritual na iyon ang naging diary ng kanilang buhay. Patunay na sila'y nagmahal, nawala at umaasa katulad natin. Kung makikinig tayo ng mabuti, maririnig pa rin natin ang mga alingaw-ngaw na iyon. Kapag ang isang magulang ngayon ay humuhuni ng lullaby para patulugin ang bata, o kapag nagtitipon ang pamilya para maghapunan, o kapag nag-aapoy tayo ng kandila bilang pag-alala sa isang nawala, inuulit natin ang mga kilos na mas matanda pa sa kasaysayan. Maaaring walang salita ang mga unang tao para sa ritual, pag-ibig o tradisyon, pero araw-araw nilang isinasabuhay iyon. At iyon ay, siguro ang pinaka-nakakababa ng pride na parte ng paglingon sa nakaraan ay yung realization na ang emosyonal na ugnayan natin sa pamilya ay hindi bagong imbensyon. Matagal na yan, nakaukit sa ating DNA, mga bulong mula sa mga apoy na matagal nang namatay pero hindi kailanman nakalimutan. Kapag iniisip ng mga tao ang pamilya ng mga unang tao, madalas nakakalimutan nila na hindi lang survival ang iniisip nila. Oo, pagkain at tirahan ang pinakauna. Pero pagbusog na ang tiyan at dumilim na ang gabi, may isang kahangahangang nangyayari. Gumawa ang mga pamilya ng kultura sa paligid ng liwanag ng apoy. Kumakanta sila, nagpalakpakan, nagkwentuhan, at sa huli, nagpipinta sa mga pader ng kuweba. Hindi lang to mga libangan o abala lang sa mga idolo. Mga ritual ito ng pamilya na humuhubog ng alaala at pagkakakilanlan na hanggang ngayon, ramdam pa rin natin. Iba ang makaligtas sa matinding taglamig. Iba naman ang dalhin ang mga aral nito sa isang kanta o ipinta ito sa pader gamit ang okre. Para maipasa sa batang hindi pa ipinapanganak nung bumagsak ang niyebe. Ganyan ginagawa ng mga pamilya na maging makahulugan ang pag-survive, ginagawang kwento ang buhay. Isipin mo to, tahimik ang pagputok ng apoy. Naglalaro ang mga bata sa tabi ng kanilang mga magulang at may isang matanda na nagsimulang magsalita. Mababa ang kanyang boses sa simula, ikinukwento ang alaala ng isang pangangaso, ng panganib na hinarap at nalampasan. Dahan-dahan, sumasali ang iba. May isang humahalakhak ng tunog ng hayop, biglang napatawa ang isang bata, at biglang nagkaroon ng ritmo ang kwento. Hindi nagtagal, hindi na ito isang kwento lang, kundi isang palabas, isang pagtitipon ng pamilya. Hindi ito mga rehearsed na dula. Ito ay mga buhay na alaala. Maaaring pinalalaki ng ama ang kanyang tapang. Maaaring pumikit ng mata at ngumiti ang ina. At nilulon ng mga bata ang lahat sa pinagsaluhang lugar na iyon. Ang pagkukuwento ay hindi lang libangan. Ito ay pagtuturo, pagkakakilanlan at koneksyon na pinagsama-sama. At syempre, nandyan pa ang musika. Nakakita ang mga arkeologo ng mga plauta na gawa sa buto na umuusbong pa mula 1,000 taon na ang nakalipas. Mga instrumento na simple pero may malalim na dating. Malamang na kumakanta na ang mga pamilya bago pa man sila gumawa ng butas sa buto, gamit ang boses at ritmo para markahan ang mahahalagang sandali. Isipin mo ang mga batang pumapalakpak, mga nanay na humuhuni ng mababang himig habang nagtatrabaho, mga tatay na tumitibok ang mga paa at ritmo, mga nakakatanda humuhuni para pakalmahin ang mga gabing puno ng kaba. Hindi hiwalay ang musika sa buhay. Nakalapat ito sa araw-araw na tibok ng puso ng pamilya. Pinapakalma nito ang mga bata, tinatanggal ang takot, at binibigyan ng anyo ang saya kapag kulang ang mga salita. At higit sa lahat, nagdudulot ng pagkakaisa ang musika. Kapag nagsama-sama ang mga tinig, nagiging isang tunog ang pamilya, isang presensya, isang lakas laban sa dilim. Lumalago rin ang sining mula sa mga ugnayang ito. Ang sikat na mga bakas ng kamay sa mga pader ng kuweba, pula, itim, minsan dilaw. Hindi ito mga lagda ng nag-iisang tao, mga artista, para tong mga marka ng pamilya. Dinidiin ng mga bata yung maliliit nilang mga kamay
sa tabi ng mga kamay ng magulang, parang prehistoric na family portrait. Minsan, nag-o-overlap yung mga print ng bawat henerasyon hanggang sa ang mismong pader ang naging family archive. Hindi natin malalaman kung ano talaga ang ibig sabihin ng bawat pinta, pero isang bagay ang sigurado, hindi lang to basta dekorasyon, ito ay mga pahayag ng alaala, pagkakakilanlan, at pagiging kabilang. Kapag iniwan mo ang kamay mo sa pader, ang ibig sabihin nun ay, nandoon ako, nandoon kami, kasama kami dito. Kwento. Ang nakakatuwa dito ay hindi tungkol sa personal na kasikatan ang mga malikhaing gawa na ito. Walang sino man ang nag-angkin na siya ang pinakamahusay na tagapagsalaysay o ang nangungunang artista. Ang kultura ay pangkomunidad, malayang ibinabahagi sa pamilya at tribo. Isang batang natutong gumuhit sa lupa. Isang ina na nagdadagdag ng detalye sa pinta. Isang ama na nag-uukit sa buto. Lahat ng ito ay bahagi ng isang buo. At sa pamamagitan ng buo na ito, nagbibigay kahulugan ang mga pamilya sa buhay. Ginagawa nilang kwento ang takot, awit ang saya, sining ang alaala. Sa paggawa nito, sila'y ang nakatulong para maging posible at maganda ang pag-survive. Siguro kaya ang mga pamilya ng mga kuweba ang may pinakamagandang buhay noon. Hindi lang kasi nila tiniis ang lamig, gutom, at panganib. Nakahanap sila ng paraan para gawing mas makahulugan ang mga pagsubok na yon. Ginawa nilang alaala ang hirap, naging tradisyon ang mga alaala, at naging pagmamahal ang tradisyon. Bawat marka ng kamay, bawat kanta, bawat kwento sa paligid ng apoy ay paalala. Hindi lang tayo basta nakakaligtas, sama-sama tayong nabubuhay. At di ba yan ang pinakasimpleng anyo ng sa gitna ng pamilya, hindi maiiwasan ang paghihirap sa buhay ng mga unang tao. Bigla ang dumadapo ang sakit. Dumaraan ang mga bagyo na walang awa at may mga mandaragit na nagtatago sa dilim sa labas ng liwanag ng apoy. Pero ang kapansin-pansin sa mga pamilya ng unang tao ay hindi ang kahirapan ng kanilang mundo, kundi kung paano nila hinarap ito ng magkasama. Wala silang doktor, ospital o tindahan, pero meron silang isa't isa. At sa kanilang pagkakalapit, natuklasan nila ang tibay ng loob na ginawang magaan ang bawat pagsubok dahil pinagsasaluhan nila ito, hindi nila iniisa. Ang pag-survive ay hindi ginagawa mag-isa. Parang choir to, na pinagsamang tulong ng mga kamay, puso, at boses na nagtutulungan. Halimbawa na lang ang sakit. Kapag may nagkasakit, wala pang antibiotics, botika o espesyalista. Pero hindi basta iniwan ng pamilya ang mahihina. Ipinapakita sa mga archaeological findings na kahit yung mga may malubhang kapansanan, pati na yung mga sugatang hindi na makalakad o makahuli ng pagkain, inalagaan sila ng matagal na panahon. At ang pag-aalaga na yon, galing yun sa pamilya, hindi sa mga estranghero. Nangunguya ang mga nanay ng pagkain para lumambot ito para sa mga matatanda na hirap ngumunguya ng matigas na karne. Dinadala ng mga tatay sa kanilang mga bisig ang mga sugatang bata kahit ilang milya pa ang layo. Nangunguha ang magkakapatid ng mga halamang gamot kahit di nila palaging alam kung alin ang pampagaling at alin ang nakakasama. Ang pagsusumikap mismo ang patunay ng pagmamahal. Isipin mo kung gaano kakomportable maging may sakit sa isang mundong puno ng panganib, pero alam mong hindi ka kailanman nag-iisa, may mga kamay na humahawak sa'yo, mga tinig na nagpapakalma, at pamilya na lalaban para sa'yo hanggat buhay ka. Isa pang pagsubok ang kakulangan, mahabang taglamig, kakaunti ang hayop, at natatakpan ng hamog ang mga halaman. Palaging nakakatakot ang gutom, pero dito talaga lumalabas ang tibay ng samahan ng pamilya. Hindi iniimbakang pagkain para lang sa sariling anak o asawa. Sa halip, nagsasama-sama ang pamilya para siguraduhing may makakain ang lahat para makaraos. Ang pakiramdam ng patas at sakripisyo ay hindi dahil sa idealismo kundi dahil sa pangangailangan. Kapag nanghina ang isang miyembro, delikado ang buong pamilya, kaya nagbabahagian sila kahit kailangang magtipid pa. At sa ganitong paraan, sila nagawa nilang kultura na kung saan ang pagiging mapagbigay
ay paraan ng pag-survive. Sa paligid ng apoy, mabilis natutunan ng bata na ang pagbibigay ng kagat ng karne sa nakababatang kapatid ay hindi kawanggawa. Ito ay tungkulin, pagmamahal, at karunungan ng sabay-sabay. Tapos nandyan pa ang mga mandaragit. Mga lobo, leon sa kuweba, at pati mga kalabang tao na laging banta. Walang pamilyang taong kuweba ang makakaligtas sa ganitong panganib mag-isa. Kaya naman sila naninirahan sa grupo, nagsasama-sama para sa lakas at bilang. Mga ama ay natutulog malapit sa pintuan. Mga ina naman ay tinatago ang mga bata sa loob, papunta sa gitna habang nagbabantay naman ang mga nakatatandang kapatid. Pero hindi lang pisikal ang responsibilidad. Nagpapalakas loob ang mga pamilya sa pamamagitan ng mga regalo. Isipin mo ang dilim. May ungol na umaalingaw-ngaw sa labas. Gumagalaw na takot ang mga bata. Aabot ang kamay ng magulang, matatag at mainit, bumubulong sa dilim. Ligtas tayo. Ang isang haplos na iyon, mas malaki ang ibig sabihin kaysa sa isang sibat. Hindi tuluyang nawala ang takot, pero humupa ito nang nakapaloob sa tiwala. Tinuruan din ng hirap ang pagiging matatag. Natutunan ng mga pamilya na basahin ang mga panahon, umusad kapag nauubos ang mga gamit, at gumawa ng mga bagay. Mga bagong gamit kapag pumalya ang mga luma. Hindi lang isang tao ang natututo ng bawat aral, kundi buong pamilya. Nakita ng bata ang ama na nag-aayos ng sibat. Nag-i-eksperimento ang ina ng bagong ruta. Naalala ng lolo o lola ang paglisan noon pa man. Hindi nakatago ang kaalaman sa mga libro. Nakatira ito sa mga tinig at gawa ng bawat miyembro ng pamilya. Nang dumaan ang grupo sa taggutom at nakakita ng bagong lambak na sagana sa pagkain, ang tagumpay na iyon ay naitala sa alaala, hindi bilang tagumpay ng isang tao, kundi bilang tagumpay ng buong pamilya. At marahil ang pinakamahalaga, ang magandang epekto ng paghihirap, mas pinapalakas nito ang saya. Tawanan pagkatapos ng bagyo, busog na tiyan pagkatapos ng gutom, paggaling ng bata pagkatapos ng sakit. Hindi ito mga maliit na bagay. Mga himala yan. Pinahahalagahan ng mga pamilya yan dahil alam nilang napakakrisyal ng mga sandaling iyon. Ang paghihirap ang nagbigay daan para sa pasasalamat. At ang pasasalamat ang nagpapatibay ng kanilang samahan. Hindi lang sila basta magkakasama. Nagtiis sila ng sabay, gumaling ng sabay, nagtiyaga ng sabay, at yun ang pinagmulan ng kanilang lakas. Kaya pagtingin natin sa mga pamilyang taong kuweba noon, madali lang maintindihan. Nakikita lang ang takot at panganib. Pero kung titignan mo ng mas malapitan, ang nangingibabaw ay pag-ibig. Hindi yung pag-ibig na parang tula lang o ideal, kundi pag-ibig na may gawa, na may sakripisyo, na matigas ang ulo, na hindi pababayaan ng sino man na harapin ang dilim mag-isa. At sa ganung paraan, baka ang mga pagsubok nila ay hindi lang hadlang. Sila ang naging pugon na nagpayaman sa kanilang buhay ng sobra. Ang buhay ng mga unang tao sa kuweba ay hindi sinusukat sa oras o minuto gaya ng ginagawa natin ngayon. Ang kanilang orasan ay ang araw, ang kanilang kalendaryo ay ang pag-ikot ng mga panahon. Bawat pagbabago sa liwanag, sa hangin, sa galaw ng mga hayop ay paalala na para mabuhay, kailangan mag-adapt. At hindi nag-iisa ang mga pamilya sa pagharap sa mga pagbabagong ito. Magkasama silang humaharap dito. Bawat panahon may kanya-kanyang ritmo. At sama-sama silang sumasayaw sa tugtog ng kalikasan na madalas nakakalimutan sa modernong buhay. Ang tagsibol ay panahon ng panibagong buhay. Habang natutunaw ang yelo at sumisibol ang mga berdeng usbong mula sa lupa, ramdam ng mga sinaunang pamilya ang bumabalik na tibok ng buhay, pagkain na kakaunti noong mahabang taglamig. Biglang dumami ng sabay-sabay. Nagtipon-tipon ang mga pamilya ng mga halaman, ugat, at bunga. Tinuturuan ang mga bata kung alin ang pwedeng kainin at alin ang dapat iwasan. Mas naramdaman ang tensyon. Gumalaw na ang mga hayop,
mula sa kanilang mga lungga noong taglamig, mas naging madali na ang pangangaso, hindi lang basta para mabuhay ang tagsibol. Isa itong selebrasyon, isipin mo yung mga bata na naglalaro sa mga natunaw na ilog, ang mga magulang na nagtuturo sa kanila kung paano makita ang mga yapak sa basang lupa, ang mga lolo't lola na nakangiti habang itinuturo ang mga halaman na lumalabas lang isang beses sa isang taon. Panahon ito na muling nakakahinga ang mga pamilya ng mas madaling tumawa kapag ang init ng araw ay parang biyayang pantay-pantay na nararamdaman ng lahat. Ang tag-araw ay nagdadala ng trabaho pero pati na rin ng ginhawa. Sa mahabang araw at masaganang pagkain, nag-iimbak ang mga pamilya ng kanilang makakaya, naghahanda para sa mga panahong kapos. Ang tag-araw ay nangangahulugan din ng paggalaw. Madalas sundan ng mga pamilya ang mga kawan, nagtayo ng pansamantalang kampo at dala-dala ang kanilang mga tahanan sa likod. Maaaring nakakapagod ang ganitong nomadikong ritmo, pero para sa kanila, ito mismo ang buhay. Natututo ang mga bata ng tibay sa pamamagitan ng paglalakad kasama ang mga magulang. Nagdadala ng maliliit na bungkos, nararamdaman ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Mainit ang gabi para magtipon-tipon sa labas ng yungib o silungan, kung saan nagkukwentuhan ang mga pamilya sa ilalim ng mga bituin na sapat ang liwanag para makita ang lupa. Lalim ng samahan ang tumitibay tuwing tag-init, hindi dahil madali ang panahon, kundi dahil sabay-sabay ang trabaho. Bawat gawain ay pagkakataon para patunayan na sila ay kumikilos bilang isa. Taglagas ay paghahanda habang nagbabago ang mga dahon at tumataba ang mga hayop. Masigasig na nagtatrabaho ang mga pamilya para mangalap, manghuli at mag-imbak. Ang putok ng mga buto na nababasag para sa utak. Ang amoy ng mga balat na pinatutuyo. Ang tugtog ng amoy binugbog na buto ang bumalot sa hangin. Hindi na lang mga tagamasid ang mga bata. Naging mga katulong na sila, nag-e-ensayo ng mga kasanayang kakailanganin nila pagdating ng taglamig. Panahon din ng taglagas ang mga kwento na puno ng babala. Nagkukwento ang mga matatanda tungkol sa mga nakaraang taglamig, mga pagkakamaling nagawa, at mga aral na natutunan na nagpapaalala sa lahat na sinusubok ng malamig na buwan, hindi lang ang katawan, kundi pati ang espiritu. Nagkakalapit ang mga pamilya, pinag-iisa ang mga alaala at paghahanda, niyayakap ang init at karunungan, at dumating ang taglamig, ang tunay na pagsubok ng pamilya. Malamig na hangin ang humahagulgol sa labas ng mga kuweba o silungan at nauubos ang pagkain kahit gaano pa karami ang naipon. Maikli ang mga araw, mahaba ang mga gabi. Pero ang taglamig din ang panahon ng pagkakalapit-lapit. Nagkakatipon-tipon ang mga pamilya para magpainit, naghahalo ang hininga, pantay ang tibok ng puso. Ang mga apoy ang naging araw ng kanilang maliit na mundo. Ang pagputok-putok nito ay paalala na buhay pa rin sila sa dilim. Naglalaro ang mga bata ng simpleng mga laro sa liwanag ng apoy. Pinapalma ng mga magulang ang takot sa pamamagitan ng mga kwento at niyayakap ng mga lolo't lola ang mga bata gamit ang mga balat ng hayop. Paalala na ang buhay ay patuloy na nagpapatuloy. Isang pangakong pinagsaluhan. Tumango ang gutom sa lahat, pero nagtiyaga ang mga pamilya ng magkasama. Ginawang dahilan ng selebrasyon ang bawat maliit na tagumpay, isang kunehong nahuli, isang bungkos ng mani na natagpuan. Mabagsik ang taglamig, pero naging malapit din ito, lalo pang nagbuklod sa mga pamilya. Sa lahat ng pagbabagong ito, iisa ang nanatiling katotohanan. Hindi hadlang ang mga panahon. Mga guro sila. Natutunan ng mga pamilya ang pagtitiis mula sa taglamig, pasasalamat mula sa tagsibol, pagtitiyaga mula sa tag-init, at pagpaplano mula sa taglagas. Ang bawat pagbabago sa paligid ay may dalang aral. Sa loob ng pamilya, hinuhubog ang kanilang samahan, pinapatalas ang kanilang pakiramdam, pinapalalim ang kanilang pagmamahalan,
at hindi tulad natin na madalas gustong kontrolin o takasan ang mga panahon, ang mga pamilya ng unang tao ay sumusunod lang sa agos nito. Sa agos na iyon, hindi lang sila nakaligtas, umunlad pa sila sa tanging paraan na mahalaga, magkasama. Kaya kapag sinabing mga unang tao, ang mga pamilya nila ang may pinakamagandang buhay sa kasaysayan, hindi dahil madali ang kanilang mga araw, kundi dahil ang kanilang buhay ay sumusunod sa isang ritmo na nagiging dahilan para hindi sila mapaghiwalay. Bawat pagsikat ng araw, bawat pag-ulan ng nyebe, ang panahon ng ani ay hindi lang basta pagbabago ng panahon. Isa itong dagdag na hibla sa habi ng buhay pamilya. Mahigpit na hinabi sa paglipas ng mga taon, kaya naman kahit pansamantala lang, kayang mabuhay ng isang pamilya ng unang tao ng mag-isa. Pero hindi ito pang matagalan. Masyadong delikado at hindi mapagkakatiwalaan ang mundo para mag-isa lang. Kailangan ng mga pamilya ang isa't isa, hindi lang sa loob ng kanilang sariling pamilya, kundi pati na rin sa mas malalawak na grupo, mga angkan at tribo na pinag-uugnay ng dugo, kasal at pagtutulungan. Hindi ito mga bansa o imperyo, kundi maliliit at malalambot na ugnayan ng mga tao. Mga pamilyang lumipat, nagbahagi at nagprotekta ng magkakasama. At sa mga ugnayang ito, ang buhay ng isang pamilya ay naging bahagi ng buhay ng marami pang iba. Para itong nakatira sa isang buhay na tapiserya. Bawat hibla ay pinatatag ng mga nakapaligid dito. Isa sa pinakamalakas na paraan ng pagkakaugnay-ugnay ng mga pamilya ay ang kasal. Napansin ng mga antropologo na nag-aaral sa mga modernong mga ngaso at taga-kolekta na kadalasan, ang kasal ay hindi lang tungkol sa dalawang tao. Ito ay tungkol sa pag-uugnay ng mga pamilya, pagtiyak ng mga alyansa, at pagpapalawak ng mga network ng suporta. Malamang ganun din ang mga pamilya ng mga unang tao. Pag may bagong lalaki o babae na pumasok sa ibang pamilya dahil sa kasal, hindi lang ito basta pagsasama ng dalawang tao. Pinagsasama nito ang mga kagamitan, kaalaman at mga ugnayan. Bigla na lang, nagkaroon ng iisang interes ang dalawang pamilya para mag-survive. Kapag matagumpay ang panghuhuli ng isa, may pagkain para sa pareho. Ang pagbubuntis sa ganong pagsasama, hindi lang nagpapatuloy ng isang pamilya, kundi ng dalawang pamilya. Ang mga pagtitipon naman, ang isa pang paraan para manatiling konektado ang mga pamilya. Isipin mo yung maliliit na grupo ng mga pamilya na nagkikita-kita tuwing may season na okasyon. Mga tambayan, lambak kung saan dumaraan ang mga kawan, ilog na puno ng isda o mga kuweba na maraming silungan. Sa loob ng ilang araw o linggo, nagkikita-kita ang mga pamilya na matagal nang magkahiwalay, nagkukwentuhan, nagpapalit-palit ng gamit at baka pati mga kasal ay naipagkasundo. Naglalaro ang mga bata kasama ang mga pinsan na matagal na nilang hindi nakikita mula nung huling paglipat. Nagkukwento ang mga lolo't lola tungkol sa mga lumipas na taglamig at nabubuo ang mga pagkakaibigan kahit pa iba-iba ang angkan. Hindi lang praktikal ang mga pagtitipong ito. Isa rin itong masayang paalala na ang pamilya ay lampas pa sa paligid ng apoy na nakikita mo. Gabi-gabi. Nagtayo sila ng tiwala, nabawasan ng alitan, at nagkaroon ng pakiramdam na kabilang sila sa isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili nilang tirahan. Minsan, nagkakaroon ng palitan at kalakalan sa mga ganitong pagkikita. Hindi lahat ng pamilya ay pantay ang akses sa mga yaman. May mga nakatira malapit sa ilog na may isda, ang iba sa lambak na maraming bato para gawing gamit, at ang iba naman sa gubat na puno ng hayop. Sa halip na itago, nagbabahagi o nagpapalitan ang mga pamilya. Ang magandang piraso ng bato ay maaaring ipagpalit sa pinatuyong karne. Ang inukit na buto na karayom ay kapalit ng mainit na balat ng hayop. Hindi lang basta-basta ang mga palitang ito. Mga transaksyon, mga regalo, yan na nagpapatibay ng ugnayan ng mga pamilya. Ang pagbibigay ay para sabihin, magkakaugnay tayo at gusto kong umunlad ka rin.
Sa ganitong paraan, ang pagiging bukas palad ay naging paraan para mabuhay at paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Siyempre, may mga pagkakataon na nagkakaroon ng tensyon, kulang ang mga pinagkukunan, at may mga pamilyang naglalaban para sa teritoryo. Pero kahit ganoon, ang pagkakamag-anak ang nagsisilbing proteksyon. Ang mga pamilyang may ugnayan sa pamamagitan ng kasal, nagpapalitan ng mga anak sa pamamagitan ng ampon, o bumubuo ng alyansa sa pamamagitan ng ritual, ay hindi gaanong nagkakaroon ng alitan, hindi nag-away. Sa halip, umaasa sila sa negosasyon, kwento, at mga ritual na sabay-sabay para pakalmahin ang mga alitan. Sa maraming paraan, ang mga unang alyansang ito ang naging pundasyon ng tinatawag nating lipunan ngayon. Pero para sa kanila, hindi ito abstract. Ito ay agarang nararamdaman, praktikal, at sobrang personal. Ang kapansin-pansin kapag tinitingnan natin ang ugnayan nila ay walang pamilyang talagang nag-iisa. Oo, may sarili silang apoy, sariling ritmo, sariling saya at lungkot, pero bahagi ang mga apoy na iyon ng isang konstelasyon. Bawat isa'y kumikislap sa buong paligid. Ang lupa, pinag-uugnay sa iba pa sa pamamagitan ng mga di nakikitang sinulid ng kasal, kalakalan, at mga pinagsasaluhang alaala. At sa ganitong samahan, natutunan ng bata na hindi lang siya pag-aari ng kanyang ina at ama, kundi bahagi siya ng mas malawak na network ng pag-aaruga. Hindi maliit na bilog ang pamilya, parang alon na lumalawak. Ang bawat patong ay nagpapalakas sa kasunod hanggang ang lakas ng isa ay maging lakas ng lahat. Kaya kapag iniisip natin ang mga pamilya ng unang tao, hindi lang dapat natin makita ang maliit na unit ng magulang at anak. Dapat nating makita ang mas malaking clan, ang mga pagtitipon. Sa ilalim ng malawak na kalangitan, ang tawanan, palitan, at mga ritual na nagdudugtong sa kanila. Ang pinakamagandang buhay ay hindi lang nasa loob ng yungib ng isang pamilya. Nasa paraan ng pag-abot ng mga pamilyang iyon palabas, pinag-uugnay ang kanilang mga sarili sa isang lambat ng tao na nagdala sa kanila sa paglipas ng panahon. Bawat pamilya, kahit kailan at saan man, ay nagtatanong ng parehong mga tanong kalaunan. Saan tayo nanggaling? Bakit tayo nabubuhay? Ano ang nangyayari kapag tayo ay namatay? Hindi naiiba ang mga pamilya ng mga unang tao. Wala silang mga nakasulat na salita, walang mga scroll o kasulatan, pero mayroon sila. Mga kwento, galaw at ritual sa paligid ng kanilang mga apoy, sa ilalim ng malawak na langit na puno ng mga bituin. Magkasama silang naghahanap ng kahulugan, hindi malayo o malayo ang paniniwala. Ito ay isang usapang pampamilya na ipinapasa mula magulang hanggang anak, bumulong sa dilim, iginuhit sa mga bato, at ginaganap sa mga ritual na nagbigay anyo sa mga misteryo ng buhay. Ipinapakita ng mga ebidensyang arkeolohikal na kahit ang mga unang tao ay may paggalang sa buhay at kamatayan. Ang mga libingan na mula pa noong libu-libong taon ang nakakaraan ay nagpapakita ng mga katawan na inilagay ng maingat. Minsan, nilalagyan ng mga bagay, bulaklak o pulang lupa ang mga patay. Hindi lang ito basta pagtatapon, ito ay seremonya. Malamang nagtitipon ang pamilya sa paligid ng katawan ng mahal nila. Hindi lang nagdadalamhati sa pagkawala, kundi pinagtitibay din ang kanilang koneksyon sa isang mas malaki pa. Isipin mo ang isang bata na nanonood habang nilalagay ng mga matatanda ang mga bato o bulaklak sa tabi ng katawan ng lolo't lola. Natutunan niya sa sandaling iyon na ang pagmamahal ay hindi nagtatapos sa hininga. Ang mga ritual na ito ang nagbibigay lakas sa mga buhay pa. Kahit na ang isang apoy ay namatay, ang apoy ng pamilya ay patuloy pa rin. Nakalalim sa puso ang apoy, tila buhay, makapangyarihan, at malapit sa ikabubuhay ng pamilya ang kalikasan mismo. Ang init ng araw, ang liwanag ng buwan, ang galit ng bagyo, lahat yan ay mga puwersang pinagkakatiwalaan at kinatatakutan ng mga pamilya. Malamang,
Sinasabi ng mga magulang sa mga bata ang mga kwento tungkol sa mga espiritu ng mga hayop, mga tinig ng ilog o mga tagapangalaga ng bundok. Hindi lang basta kwento ang mga iyon. Gabay yan kung paano mamuhay ng may respeto sa paligid. Kapag tinuturuan ng ama ang anak na manghuli, maaaring bulong niyang pasalamatan ang hayop bago pa man ang unang hiwa ng talim. Kapag nangunguha ng mga bunga ang isang ina, maaaring sinabihan niya ang mga anak na huwag kumuha ng sobra sa kailangan nila dahil kailangang mabuhay ang espiritu ng halaman. Ang mga ritual na ito ay nagtanim ng respeto sa kaligtasan, ginagawa ang bawat gawain bilang paalala na ang pamilya ay hindi lang tao. Bahagi ito ng mas malaking pamilya ng kalikasan. May sagrado ring lugar ang apoy. Hindi lang ito ginagamit ng mga pamilya, iginagalang nila ito. Ang apoy ay init, kaligtasan, pagkain, at ilaw. Ito ang tibok ng puso ng buhay pamilya. Marami pang iba. Naniniwala ang mga antropologo na ang mga unang ritual ay nakatuon sa apoy, pag-awit, pagsayaw, o pag-aalay ng mga tiratirang pagkain sa apoy. Lumaki ang mga bata na natutunan na ang apoy ay hindi lang basta gamit. Ito ay parang may buhay. Hindi maisip na hayaang mamatay ito. Kaya naman, palaging inaalagaan ng mga pamilya ang apoy, tinutukan na laging may nagliliyab na uling, kahit sa pinakamalamig na gabi. Sa isang paraan, naging bahagi ng pamilya ang apoy. Isang tahimik na kasapi na nangangailangan ng pagtutulungan para maalagaan at nagbibigay ng aliw sa kanilang presensya. At saka naroon pa ang mga misteryosong larawan na ipininta sa mga pader ng kuweba. Mga kabayo, bison, mammoth, mga larawan ng tao. Lahat ay iginuhit gamit ang mga kulay na hanggang ngayon ay nananatiling buhay. Hindi natin alam ang eksaktong kahulugan ng bawat isa, pero malamang na nagtitipon-tipon ang mga pamilya sa paligid ng mga dingding na iyon, sabay-sabay na gumagawa, nanonood at nag-aalala. Baka may ama na nagpipinta ng hayop para parangalan ang matagumpay na pangingisda, habang ang mga bata ay pinipisil ang kanilang mga kamay sa bato, iniiwan ang kanilang marka sa tabi niya. Baka naman may ina na nagdagdag ng mga pulang linya para sumimbolo ng dugo, tinuturuan ang kanyang mga anak tungkol sa siklo ng buhay at kamatayan. Hindi lang basta sining ang mga pinturang ito. Ito ay mga pahayag ng pamilya tungkol sa paniniwala, alaala at pagkakakilanlan. Ginawang buhay na canvas ang malamig na bato na puno ng kahulugan. Ang nagpapaganda pa dito ay ang paniniwala ay hindi hiwalay sa araw-araw na buhay. Hindi lang basta pumupunta sa simbahan ang mga pamilya minsan sa isang linggo. Ginagawa nilang bahagi ng araw-araw na buhay ang kanilang mga ritual sa bawat panghuhuli, bawat pagkain, bawat kapanganakan, bawat kamatayan. May dalang iba't ibang kahulugan, pinagtitibay sa pamamagitan ng mga kwento at gawa. Natutunan ito ng mga bata hindi bilang doktrina, kundi bilang buhay mismo. Sa mundong walang kasiguraduhan, ang ritual at paniniwala ang nagbibigay ng aliw, nagpapaliwanag ng mga hindi maipaliwanag, at nagbibigay ng pag-asa na kahit sa kamatayan, nananatili ang pag-ibig. Sa ganitong paraan, ang mga pamilya ng mga unang tao ay hindi lang nakaraos, kundi nakaramdam din ng pagiging bahagi ng isang walang hanggan. Kaya kapag sinabing ang mga pamilya ng unang tao ang posibleng may pinakamagandang buhay sa kasaysayan, bahagi nito ay dahil sa kanilang kakayahang pagsamahin ang praktikal at ang banal. Hindi nila pinaghiwalay ang trabaho sa ritual o ang pag-ibig sa paniniwala. Mabuhay, magbahagi, magprotekta, magluksa, ipinagdiriwang nila, lahat ng ito ay pinag-isa sa isang tuloy-tuloy na buhay. Hindi lang basta nakakaligtas ang mga pamilya sa mundo, magkasama nilang ineintindihan ito. Para sa batang kuweba, ang pag-aaral ay hindi lang tungkol sa mga kasanayan para mabuhay. Kasama rin dito ang pagpasok sa espiritual na mundo ng pamilya. Mula nang matutong lumakad, kasama na ang mga bata sa ritmo ng mga ritual, nanonood, ginagaya,
at unti-unting nakikibahagi sa mga seremonya na nagbibigay kahulugan sa buhay. Walang sermon, walang nakasulat na patakaran, puro kilos lang. Paulit-ulit na ipinapasa mula henerasyon sa henerasyon. Isipin mo na bata ka pa, nakaupo ng nakabilog ang mga mata habang nagtitipon ang pamilya mo sa paligid ng apoy. Pinapanood ang tatay mo na naglalagay ng piraso ng karne sa apoy at nagpapasalamat sa huling panakay. Hindi mo na kailangan ng paliwanag. Ramdam mo ang paggalang sa katahimikan, ang bigat ng kahulugan sa ginawa. Iyon ang unang aral mo sa paniniwala, na ang buhay ay hindi basta-basta lang, kundi bahagi ng isang siklo at magkasama itong iginagalang ng pamilya mo. Madalas, ang pagsisimula sa mga ganitong gawain ay sa pamamagitan ng paglalaro muna. Isang bata, parang nagkukunwaring ginagaya ang mga ritual, nagwisik ng buhangin imbes na harina, humuhuni ng mga walang kwentang tunog na parang echo ng mga awit ng matatanda. Hindi ito pinagsasabihan ng mga magulang, bagkus hinihikayat pa nila. Sa totoo lang, yung mga antropologo na nag-aaral sa mga tradisyonal na mga ngaso at taga-kolekta ngayon, madalas makita na binibigyan ng kalayaan ang mga bata para subukan ang mga ritual sa sarili nilang munting paraan, dahan-dahang natututo kung ano ang banal sa pamamagitan ng pagsubok, paggaya at mahinahong pagtutuwid. Kaya sa mga yungib at kanlungan noong sinaunang panahon, maiisip natin ang mga bata na pinipisil ang kanilang maliliit na kamay sa basang okre na nag-iiwan ng mga marka ng kamay sa tabi ng kanilang mga magulang. Sining ito, oo, pero isa ring seremonya ng pagtanggap. Isang bata na sinasabi sa pamilya, kasama rin ako dito. Ang unang panghuhuli, marahil ang pinakamahalagang seremonya sa lahat. Bago pa man maging malakas ang bata para pumatay, kasama na sila sa proseso. Pinapunta ng mga tatay o tito ang mga batang lalaki para sundan ang mga yapak. Itinuturo ang mga maliliit na palatandaan sa lupa. Pinapunta naman ng mga nanay o tiyahin ang mga batang babae para mangolekta ng mga halaman, tinuturuan sila ng sagradong kaalaman kung alin ang halamang nagpapagaling at alin ang delikado. Mga ganito. Hindi lang ito mga aral sa pag-survive, mga aral din ito sa espiritu. Ang pagkuha ng buhay, hayop man o halaman ay pakikibahagi sa isang bagay na banal. Natutunan ng mga bata mula sa maaga na ang pangangaso ay hindi tungkol sa kalupitan o kasakiman. Ito ay tungkol sa respeto, pasasalamat at responsibilidad. Ang mga bulong na panalangin, ang mga kilos ng pasasalamat, ang mga ritual ng pagbabahagi. Lahat ng ito ang humuhubog sa pakiramdam ng bata tungkol sa kabanalan ng pag-survive. Mahalaga rin ang mga kwento. Ang oras ng pagtulog para sa batang kuweba ay hindi nangangahulugang mga kwento mula sa libro. Ito ay pasalitang kwento, mga tradisyon na ipinapasa mula sa mga magulang at lolo't lola. Mga kwento ng magagandang panghuhuli tungkol sa mga espiritu, ilog at kagubatan, tungkol sa mga ninuno na matapang na hinarap ang mga bagyo at iniwan ang kanilang marka sa mga pader ng kuweba. Hindi lang ito mga kwentong pambata, mga aral ito na nagtuturo sa mga bata kung paano mabuhay. Ang kwento tungkol sa mga ngaso na hindi nirerespeto ang isang hayop at nagdusa ng kapalaran ay hindi lang basta istorya. Babala ito na nakabalot sa alaala. Ang alamat tungkol sa mga bituin bilang mga mata ng mga ninuno na nagbabantay ay hindi pantasya. Ito ay patunay na hindi kailanman nag-iisa ang pamilya. At sa pakikinig, naging bahagi ang mga bata ng isang angkan. At kung iisipin mo, hindi ba yan ang hinahanap nating lahat, kahit sa iba't ibang paraan ngayon? Kaya habang tinatapos natin ang mahabang paglalakbay na ito, gusto kong pasalamatan ka sa pagtambay sa tabi ng apoy kasama ko ngayong gabi. Kung nakinig ka hanggang dito, may ibig sabihin, yan sa atin. Naantig ka siguro sa kwento. At baka sa maliit na paraan, naalala mo yung sariling pamilya mo, yung init ng iyong paligid noon o ngayon. Kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag kalimutang gawin yan para makasama mo akong muli sa mga ganitong kwento.
At gustong-gusto kong malaman kung saan ka nakikinig at anong oras na ngayon sa inyo, kaya i-comment mo naman. Nakakatuwang isipin na umaabot ang mga salitang ito sa iba't ibang parte ng mundo. Pinag-uugnay tayo parang mga hibla sa iisang malaking pamilyang tao. Hanggang sa muli, ingat ka at magandang gabi. Manatiling mainit ang pakiramdam mo, payapa ang mga pangarap mo, at lagi mong alalahanin na ang pamilya, mapalungib man noon 1,000 taon na ang nakalipas o sa bahay mo ngayon, ang pinakamahalagang yaman na kaya nating makilala. Matulog ka ng mahimbing at magkikita tayo ulit agad.